What are you doing? The hook is set. You're going to have to hand over the roar to the paying customer. And you're it. I gave him medication and bandaged his hand. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang drama, thriller film na tinatawag na Serenity. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Merc Con, Lance Latero, Mark Lawrence, Rick Malak, Rhea Diseo, Christian J. Reyes, Rainier Lance Agapito, Almajir Pugs, Reyeng Ada Simbajan, JB Resurrection from Iloilo City, Himric Alambro from Davao City, Krisha May de los Reyes from Tondo, Manila, Marley Dizon from Bataan, Maribeles, Marlon Di Matulak from San Antonio, Nueva Ecija, at Rolly Asuncion from Metro Manila. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Si Captain Baker Deal sa Plymouth Island ay araw-araw lumalabas sakay ng kanyang bangka na Serenity para habulin ang isang dambuhalang tuna na pinangalanan niyang Justice. Ang isdang ito ang naging buong mundo niya, at sobrang pagkahumaling niya dito kaya naaapektuhan pati trabaho niya. Isang araw, habang malapit lang si Justice, kahit mariing tumutol ang kanyang unang kasama na si Duque, binaliwala ni Deal ang mga turistang sumama at hindi niya binigyan ng mga pamangwit. Sa halip, siya mismo ang humabol kay Justice. Nang humingi ng pamalo ang mga turista, naglabas pa siya ng kutsilyo kaya naginatrasan ang mga ito at ayaw nang magbayad sa biyahe. Pero heto ang twist, kahit sa lahat ng gulo, nakatakas pa rin si Justice. Mula sa pampang, pinapanood ni Reed ang buong eksena, sabik na makilala si Deal. Gusto niya ng sobra kaya kahit naka-Amerikana, tumakbo siya papasok sa dagat pero hindi niya ito maabot. Nang matapos ang biyahe, umalis ang mga turista nang walang binayaran. Halos pawis na pawis si Duque sa inis dahil alam niyang wala silang kikitain. Pero alam ni Deal kung paano kumayod para makakuha ng pera agad. Dumaan siya sa kaibigan niyang si Karen, nagtagal ng konti, at pinautang siya nito. Sinamantala rin ni Deal ang pagkakataon para tanungin si Karen tungkol sa anak nito. Habang nasa isip niya, baka tanggalin na niya si Duque. Pagkatapos, pumunta si Deal sa bar ni Jess para uminom. Doon niya sinalubong si Duque, binigyan ng pera, at sinabihan na maghanda ulit kinabukasan. Pero ngayong pagkakataon, walang turista, sila lang at si Justice. Para kay Duque, kalokohan lang ang magsayang ng gasolina sa isang trip na parang laro lang, lalo na't wala silang pera. Pero kalmado lang si Deal. Nakita niya si Justice kanina, ibig sabihin malapit lang ito, kaya kailangan nilang subukan muli. Kinagabihan, umuwi si Deal, lasing at nakikipag-usap sa alaala ng kanyang anak. Humihingi siya ng tawad dahil hindi niya nahuli ang isda. Bumalik ang mga alaala noong nanghuhuli pa sila ng anak niyang si Patrick. Samantala, si Patrick naman nasa bahay ng kanyang ina, nakatitig sa larawan ng kanyang ama at naaalala rin ang parehong bagay. Kinabukasan, dumating ang truck ni Deal sa daungan, hindi niya namamalayan na pinagmamasdan siya ni Reed mula sa isang dumadaan na bus. Muling naglayag sina Deal at Duque para habulin si Justice, pero hindi nila makita ang isda. Pagbalik nila, sinisante ni Deal si Duque, sinisi ito sa malas nila. Mula sa bintana, nakasilip si Karen at pinapanood ang lahat ng nangyayari. Kinagabihan, pumunta ulit si Deal sa bar ni Jess para uminom. Sinabihan siya ni Jess na magpatingin na lang sa isang therapist, pero binaliwala lang ito ni Deal. Naputol ang usapan nila nang dumating ang matagal na niyang hindi nakikitang dating asawa, si Constance. Matagal na panahon na mula nang huli silang magkita. Tinawag ni Constance si Deal na Jagdish at sinabing kailangan nilang mag-usap ng pribado. Dinala siya ni Deal sa kanyang bangka. Mula sa bintana, nakamasid si Karen. Doon, ibinuhos ni Constance ang lahat. Tama si Deal, ang bago niyang asawa na si Frank ay naging halimaw, sinasaktan siya at si Patrick. Sabi ni Deal, hiwalayan na lang niya ito. Pero hindi niya magawa. Malakas si Frank, konektado sa mga makapangyarihang tao, at hindi basta papayag na iwan siya. Tuwing may gulo, tumatakbo si Patrick sa kwarto niya, nanginginig sa takot, at inuubos ang oras sa computer games. Sabi ni Constance, sobrang galing daw ni Patrick sa hakang, pero basag na ang loob. Nandoon siya para kay Patrick, kailangan niyang iligtas ang anak niya, at humihingi siya ng tulong kay Deal. Malapit nang dumating si Frank sa isla, at gusto
gusto niyang mag-book ng trip sa bangka ni Dil. Handa raw siyang magbigay ng 1,000,000 rupees kung itatapon ni Dil ang lasing na si Frank sa dagat para lumunin ni Justice. Hindi makapaniwala si Dil sa narinig, kaya pinalayas niya si Constance sa bangka at agad na naglayag. Muli na namang nagmamadaling tumakbo si Reed papunta sa dalampasigan pero hindi na naman niya inabutan si Dil. Kinabukasan, umuwi si Dil matapos ang magandang huli ng isda. Naghihintay si Karen at sabik malaman ang tungkol kay Constance pero hindi siya pinansin ni Dil at diretso lang itong lumangoy sa dagat. Habang lumulubog siya, bigla niyang naririnig ang mga boses, ang sigaw ng asawa ni Constance at ang boses ni Patrick na nagsasabing kailangan niyang gawin ito. Para bang nakikita pa niyang lumalangoy si Patrick kasama niya. Nang lumapit siya, bigla siyang nagising sa kanyang mesa, basa ang kanyang suot. Sa mismong sandaling iyon, si Patrick naman nasa kwarto niya, naglalaro ng video game, at napansin niyang may tubig sa mesa. Lubos na nabahala si Dil sa mga alaala at tila pagdalaw ng kanyang anak. Gusto niyang malaman kung andyan nga ba ito o imahinasyon lang. Sa araw ding iyon, dumating si Frank sa isla. Walang patumpik-tampak, sumugod siya sa hotel room ni Constance at pinilit siyang maghubad para makita niya. Nakita niya ang marka sa balakang ni Constance na hindi niya nagustuhan, kaya kinuha ang sinturon para parusahan siya. Samantala, pumunta si Dil sa tindahan ni Ayla para bayaran ang kanyang utang. Sinabi ni Ayla na alam ng lahat sa isla ang tungkol kay Constance at kung paano siya sinasaktan ni Frank. Binanggit din niyang may isang taong nagngangalang Reed na naghahanap kay Dil pero nagkibit-balikat lang si Dil. Pagbalik niya sa bangka, nandoon na si Frank at Constance. Tinawag siya ni Constance na Mr. Dil imbes na Jagdish para hindi mabuko ni Frank kung sino talaga siya. Sinigawan ni Frank si Dil dahil ayaw silang isama sa laot. Tumanggi pa rin si Dil, sinabing wala siyang first mate ngayon at bawal maglayag na may turista nang wala ito. Pero mapilit si Frank, pera raw ang sagot sa lahat. Sinabi niyang babalik siya bukas ng alas 7 ng umaga para sa trip at nagbanta pa habang ipinapakita ang baril niya. Hindi inalintanan ni Dil ang banta at lumabas pa rin sa dagat para hanapin si Justice. Muli, huli na naman si Reed sa daungan pero napansin niyang may kakaiba, may 20 segundong delay sa oras ng pag-alis ni Dil. Hindi pa rin nahuli ni Dil si Justice pero nakahuli siya ng ibang isda para maibenta sa palengke bago umuwi. Kinagabihan, nakitulog siya kay Karen. Muli siyang kinulit nito tungkol kay Constance at sinabing kailangan niyang pumili, iligtas ang babae o hulihin ang tuna. Pagkatapos, nagpunta si Dil sa palengke at nakita si Duque. Narinig ni Duque na handang magbigay ng 1,000,000 rupees si Frank para sa biyahe. Pakiusap ni Duque, desperado na sila sa pera. Gusto niyang pabinyagan ang kanyang apo at kailangan din ng bangkang Serenity ng pagkukumpuni. Nalaman din ni Duque kay Karen na tinanggal siya ni Dil dahil naaawa lang at hindi niya iyon matanggap. Sabi niya, baka hindi na sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon ulit. Pumayag si Dil na isama si Frank sa trip pero may isang kondisyon, kailangang bantayan siya ni Duque para siguraduhin na hindi siya mawalan ng kontrol. Pareho silang pumunta sa daungan kung saan naghihintay na sina Frank at Constance. Nilapitan ni Dil si Constance ng palihim at sinabihang dadalhin niya si Frank sa laot para lang sa pangingisda, walang iba. Pero sinubukan siyang suyuan ni Constance. Isinalaysay niya kung paano sinasaktan ni Frank si Patrick at sinabi rin niyang alam niya na madalas kausapin ni Dil si Patrick. Naririnig daw siya ng anak nila sa computer screen dahil konektado sila. Hindi pinansin ni Dil ang sinabi ni Constance at naglayag na sila kasama si Duque at Frank. Habang nangingisda, nakipagkwentuhan si Frank at nauwi ang usapan kay Patrick. Tinawag niyang weirdo ang bata at inirereklamo na hindi ito lumalabas ng bahay, puro computer lang buong araw at gabi. Akala ni Frank may masama siyang ginagawa online pero simpleng fishing video game lang pala ang nilalaro nito. Sinabi pa ni Frank na kapag hindi siya nakahuli ng isda buong araw, hahanap siya ng paraan para patayin si Patrick. Nagulat si Dil dahil sabay pa nilang natapos ni Frank ang pangungusap na iyon. Nag-usap sila kung bakit walang pulis sa isla pero biglang may kumagat sa pain. Sinubukang hilahin ni Frank ang isda ng gabing iyon pero nadulas siya sa deck. Hindi sinamantala ni Dil ang pagkakataon, bagkus tinulungan pa niya si Frank kasama si Duque para mahuli ang isda. Labis na nadismaya si Constance nang makita niyang buhay at kasama pa rin ng asawa ang bumalik. Pagkaalis ni Frank, agad siyang nilapitan ni Constance at tinangkang suhulan si Dil dahil siguradong babalik pa ulit si Frank para mangisda. Palihim namang nakikinig si Duque sa kanilang usapan. Sinabi ni Constance na si Patrick mismo ang may ideya nito, gusto niyang gawin ito ng ama niya dahil naghahanap siya ng hustisya. Pero bago pa niya matapos ang paliwanag, dumating si Frank at marahas siyang kinaladkad palayo. Nagsisimula ng bumuo ang bagyo sa isla at pinagmamasdan ito ni Reed mula sa daungan. Samantala, hinarang ni Duque si Dil at tinanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Dinala ni Dil si Duque sa isang bar at doon ibinuhos ang lahat. Dati raw siyang sundalo na nagngangalang Jagdish pero nang umuwi siya mula sa digmaan, wasak na ang
kanyang isipan at iniwan siya ni Constance para kay Frank. Kaya pakiramdam niya, hindi na talaga siya nakabalik mula sa gera. Nang marinig ni Duque ang tungkol sa alok na 1,000,000 rupees, pinaalalahanan niya si Dil na mag-focus na lang sa paghuli kay Justice kaysa magpadala sa kasakiman o magkitol ng buhay. Pagkaalis ni Duque, bumalik si Dil sa bangka at nagmuni-muni sa ulan. Bigla niyang narinig ang boses ni Patrick na tinatawag siya habang pinapanood siya ni Karen mula sa bintana. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Constance at ipinakita ang singsing na bigay ni Dil noon, patunay na iniisip pa rin niya ito. Hinalikan niya si Dil, at doon pumayag si Dil na patayin si Frank, pero kapalit nito, gusto niyang makilala si Patrick. Sumang-ayon si Constance at sinabing siya pa rin ang parehong babaeng minahal ni Dil noon. Nagkaroon sila ng mainit na sandali sa loob ng bangka, at nakita ni Dil ang mga pasa at latay mula sa pananakit ni Frank. Sinabi ni Constance na pareho silang miserable sa kanya-kanyang paraan. Pagkatapos, siniguro ni Dil na papatayin niya si Frank at pinaalis na si Constance. Doon, kinausap niya si Patrick, naniniwalang naririnig siya ng anak at nangakong gagawin niya ito para tuluyang makalaya si Patrick. Pag-uwi niya, naghihintay na si Reid. Ipinakilala nito ang sarili bilang isang salesman mula sa isang kumpanya ng pangingisda. Naguluhan si Dil kung bakit may nag-aalok ng produkto alas 2:30 ng umaga. Ipinaliwanag ni Reid na buong araw na niyang sinusubukang makausap siya pero hindi siya inabutan. Sinabi rin nitong magiging napakalaking araw ang kinabukasan para kay Dil dahil halos lahat ng bagay tungkol sa kanya ay alam na niya. Binuksan ni Reid ang kanyang malita na puno ng makabagong fishing tech at sinabing magagamit ito ni Dil ng libre sa loob ng 1 linggo. Ang gadget na iyon ay siguradong magiging malaking tulong bukas para makahuli ng isda si Dil. Ayon kay Reid, siya raw ang batas. Hindi maintindihan ni Dil ang ibig niyang sabihin at nagulat pa nang sabihin ni Reid na kalimutan na ang pagpatay at mag-focus na lang sa paghuli ng isda. Dahil sa inis, tinutukan ni Dil ng kutsilyo si Reid at tinanong kung paano nito nalalaman ang lahat. Habang naglalaro si Patrick ng computer game, ipinaliwanag ni Reid na parte lang siya ng laro. Ang mundong ito ay isang game na maraming choices, at ang paborito ng game creator ay pangingisda. Ang pangunahing layunin ng laro ay makahuli ng isang partikular na isda, at iyon ang ultimate task ni Dil. Pero mukhang sa halip na mangisda, mauuwi ito sa pagpatay ng tao. Ayon sa mga rules, walang namamatay sa Plymouth Island, pero nagtataka si Reid kung bakit binago ng creator ang patakaran. Biglang nagising si Dil bago pa tumunog ang alarm, at na-realize niyang hindi na nga siya makatulog bago iyon tumunog. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat ng sinabi ni Reid at dumating sa isang malinaw na katotohanan, wala nang ibang mundo kundi ang isla. Matapos maligo sa dagat, pinark niya ang kanyang truck sa gitna ng kalsada at sinubukang kausapin si Patrick. Sinabi niyang papatayin niya si Frank. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa islang ito, pero malinaw pa rin sa kanya ang mga alaala ng pangingisda nilang mag-ama. Iniisip niyang dahil sa trauma sa digmaan, ginawa siya ni Patrick bilang baliw na mangingisda rito. May mga pagkakataon pang ang nakikita niya ang sarili niyang bangkay na nakabaon sa buhangin. Bago pa niya tuluyang maintindihan ang lahat, dumating ang anak ni Karen na si Sam at nabulabog siya. Palagi niyang inisip na si Sam ay nagdadala ng swerte, pero tumanggi siyang ipalit ito kay Duque dahil nagbago na ang mga rules. Pagkatapos, pumunta si Dil sa tindahan ni Ayla. Ipinakita ni Ayla ang mga gamit na ibinigay ni Reid para subukan niya ng libre. Nagtanong si Dil ng mga kakaibang tanong pero walang maibigay na sagot si Ayla. Kinuha ni Dil ang business card ni Reid at tinawagan ang kumpanya nito, pero matapos magpasalamat, agad niyang binaba ang telepono. Sa pagpunta niya sa bangka, nakasalubong niya si Jess. Tinawagan din niya ito ng mga parehong kakaibang tanong pero wala ring sagot si Jess. Doon niya napagtanto, mga background characters lang ang mga taong ito sa laro. Samantala, sa kanyang silid, binuksan ni Patrick ang isang kahon na naglalaman ng lumang kutsilyo ng kanyang ama. Sa hotel, nadatnan ni Constance si Frank sa banyo, duguan matapos may umatake sa kanya. Sa bangka naman, sinabi ni Duque kay Dil na siya ang nagbayad sa isang tao para galpihin si Frank para hindi na ito makasama sa pangingisda at hindi na magkamali si Dil dahil sa kasakiman. Sa sobrang galit, pinaalis ni Dil si Duque sa bangka at hindi na sinunod ang payo ng doktor na magpatingin sa therapist. Dumiretso siya sa bar ni Jess, uminom para lumino ang isip, at doon muling nakasalubong si Reid. Sinabi ni Reid na hindi siya nababaliw, at nag-usap sila tungkol sa malalim na katotohanan ng laro. Hindi raw alam ni Reid kung sino ang gumawa ng game, pero alam ni Dil, si Patrick. Ang anak niya mismo ang gumawa ng game dahil gusto nitong makausap ang ama at patayin ang lalaking nananakit sa kanila ng kanyang ina. Habang abala si Constance, gumawa siya ng plano. Hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataon. Binalutan niya ng benda si Frank, pinainom ng alak para mawala ang sakit hanggang sa tuluyang malasing. Alam ni Reid ang nangyayari at sinabing ang bagong mission ni Dil ay patayin si Frank. Kung iyon ang bagong rules, susuportahan daw niya ito. Mabilis na tumakbo si
si Dil papunta sa bangka. Nakita niya si Constance na nagsabing nakuha niya ang baril ni Frank. Pinapanood sila mula sa malayo ni Karen at Duque. Naglayag sila sa dagat. Habang inihahanda ni Dil ang lahat, napansin niyang kasama rin si Sam sa bangka. Hindi nila maaaring palubugin si Frank habang may bata roon. Pero biglang dumating ang solusyon, nakulong sa lambat ang pamosong isda na si Justice. Naalala ni Dil na kailangan niyang pumili, ang isda o ang babae. Inabot niya kay Frank ang pamangwit. Pero sobrang lasing na ni Frank para makahuli ng ganoong kalaking isda. Hinayla siya ng Justice papunta sa dagat at lumabas na parang isang aksidente lang. Sa parehong sandali, narinig ni Patrick si Frank na sumisigaw at muling nananakit kay Constance. Kinuha niya ang kutsilyo ng kanyang ama at lumabas ng kwarto. Pagbalik niya, punong-puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Mabilis kumalat ang balita. Pinatay ni Patrick si Frank para iligtas ang kanyang ina sa pang-aabuso. Inihayag din sa balita na matagal nang patay ang tunay niyang ama sa digmaan. Mula noon, hindi na nagsalita si Patrick at nanahimik na lang. Sa huling eksena, sinabi ni Constance na totoo, mahal pa rin nila ni Patrick si Dil at balang araw, makikita pa rin niya ang kanyang anak. Pagkatapos mawala ni Constance, sinagot ni Dil ang tumatawag na telepono sa publiko. Nasa kabilang linya si Patrick at nangako siyang babaguhin ang laro para sa wakas ay magkita sila. Sa kulungan, nakaupo si Patrick at biglang napangiti habang nagsisimulang magbago ang mundo ni Dil. Ilang sandali pa, dumating din si Patrick sa lupang iyon at nagkita rin sa wakas ang mag-ama para muling magsama sa pangingisda. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.